O ngayon, sabi dito sa balita, yung surprise witness ni Marcoleta, mga kababayan, iimbestiga na. Nasunog yung witness ni Marcoleta, yung notaryo po, sa kanyang record check, background investigation kay Gutesa, isasagawa. Iimbestigahan si Gutesa, sabi dito sa report 1 hour ago ng News 5. Mismo, mga kababayan, yung abogado, yan breaking, Attorney Espera, the lawyer who supposedly notarized the sworn affidavit of Marcoleta's witness, Orly, sabi rito sa report ng Impact Leadership, lawyer disowns Gutesa affidavit in Blue Ribbon probe. Attorney Patsy Rose G. Espera has disowned the affidavit of Orly Rigala Gutesa. May nasilip na butas po. Ang nakasilip ng butas na piki, yung mismong nakalagay na pangalan na Notary Public, Peki. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, sabi dito sa balita, yung surprise witness ni Marcoleta, mga kababayan, iimbestiga na. Nasunog yung witness ni Marcoleta, yung notaryo po, sa kanyang affidavit. Peke, sabi nga mga kababayan sa legal maxim, falsos in uno, falsos in omnibus, false in one, false in everything. Kung yung mismo mga kababayan na notaryo, piniki, malamang sa malamang, lahat ng kwento niya, piki. Kasi kung nagsasabi siya ng totoo, mga kababayan, di sana pinanotaryo niya sa totoong abogado, piniki yung notaryo. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung mismong narrative niya doon, false, kaya hindi niya talaga pinanotaryo, piniki lang yung notaryo. Ngayon mga kababayan, siya na ngayon yung iimbestigahan. Ito ngayon yung balita. Record check, background investigation kay Gutesa, isasagawa. Iimbestigahan si Gutesa, sabi dito sa report 1 hour ago ng News 5. Magsasagawa ng kompletong record check at background investigation kay Orly Gutesa, ang bagong Senate witness sa manumalyang flood control projects ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson. Payag ni Lacson, hindi siya nabigyan ng notice bilang committee chairman para ipaalam na may bagong testigo o titistigo sa pagdinig. Surprise witness nga po. Kaya nabigla si Lacson kasi based sa tradition po sa Senado, kahit sa Congress po, the usual practice po, pag may testigo, sinasailalim po sa thorough vetting, background check ng mismong pagkatao ng testigo. Tapos siyempre, yung kanyang testimony, i-check muna kung totoo ba ang mga sasabihin niya. So may thorough vetting po. That's the usual practice. Ngayon, ginawa mga kababayan ni Marcoleta, bigla na lang nag-present ng witness. Nakita ninyo, nagkabol-bohol yung testigo mismo. Mas familiar pa sa laman ng affidavit si Marcoleta kaysa siya mismong nag-execute ng affidavit. Doon na tuloy ng mga netizens, mga kababayan, ng mga observers, na yung affidavit na yon, ang gumawa man lang po si Marcoleta. Pinapirmahan lang kay Orly Gutesa. Kaya si Orly Gutesa na mismong testigong piniresenta sa committee hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi siya familiar ng sasabihin niya, niyang binabasa. Kaya kino-coach ni Marcoleta. Ang intensyon malinaw, idiin si Saldico, lalo na po si Martin Romualdez. At napag-alaman mga kababayan, ito daw si Orly Gutesa, hindi man siya talaga nagtrabaho security officer ni Saldico. Yan ang kumakalat ngayon ng mga kwento sa social media. Kundi, dating security ni Sara sa kanipile doon. Ibig sabihin, dati nilang tao na malamang hanggang ngayon tao nila at planted na testigo. Naalala ninyo mga kababayan, si Sara Duterte pumunta sa Senado, inahanap si Marcoleta. Malamang yun ang purpose po. Pag-usapan yung surprise witness na itong si Orly Gutesa. Bigla na lang pumunta sa Senado si Sara. BP Sara Duterte nagtungo sa Senado upang bisitahin si Senador Marcoleta noong September 17. May flight niya ako tapos kailangan kong kausapin si Senator Marcoleta. Yan Guys, giveaway muna. Giveaway niyo muna. Pupunta po kay Manang. Okay,
Tinatanong ng media kung ano ang sadya biglang bumisita kay Marcolita, ayaw sabihin. Para niya, Mr. Maravillas, tama yung hinala mo. Tamang hinala. Tapos nag-present ngayon, mga kababayan, ng isang testigo, fake yung notaryo, dinidi si Saldico, mga kababayan, tapos si Martin Romualdez, lalo na po si Martin Romualdez, talagang gustong idiin. Sabagay, may statement noon mga kababayan si Sara Duterte. Sisiraan ko anya kayong lahat, wala akong paki. Sabi ni Sara, viral sa TikTok po. Panoorin po ninyo yung banta ni Sara. Sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. So hindi kataka-taka kung ang mga testigo, mga kababayan, na iarap nila sa Senado para idiin si Martin Romualdez lalo na fake. Kaya imbestigahan po mga kababayan ng Senado itong testigo ni Marcolita. The investigation is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. So sabi dito, matatandang isiniwalat ni Gutesa ang umano'y pagdadala niya ng mali-malitang pera kina late 1st District Representative Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico. Itinanggi ni Romualdez ang akusasyon. Yung ginamit po sa pagnotaryo, yung pangalan ng abogado, yung pirma, fake. Nag-deny mismo mga kababayan yung abogado. Yan o, breaking, Attorney Espera, the lawyer who supposedly notarized the sworn affidavit of Marcoleta's witness, Orly Gutesa, denied notarizing such document. In the affidavit, Co and Romualdez were accused of being involved in the infra scam. Espera Law Office, sinulatan yung management ng ABS-CBN kahapon. Sabi diyan, demand for attention, legal and compliance department, demand for immediate takedown, correction of an FB post on a falsified document bearing my notarial name and signature. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and as a commissioned notary public. Your continued publication and circulation of the falsified document without disclaimer or correction misleads the public and exposes me to grave reputational harm, unwarranted suspicion, and potential liability. Piniki po yung pirma. Yan o, sabi rito sa report ng Impact Leadership. Lawyer disowns Gutesa affidavit in Blue Ribbon probe. Attorney Patsy Rose G. Espera has disowned the affidavit of Orly Regala Gutesa, a retired Marine who claimed to have served as a security consultant for Ako Bicol Party List, which was submitted to the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. Gutesa was presented as a surprise witness at the hearing by Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, who said he was introduced by former Congressman Mike Defensor. So, malinaw na another Ador Mawanay, mga kababayan, itong si Gutesa or another Jonathan Morales na witness ni Bato de la Rosa. Nasabi ni Bato de la Rosa, yung present na document ni Jonathan Morales para patunayan na ang ating Pangulo bangag, authentic kasi may butas. O ngayon, ito affidavit ni Gutesa, talagang hindi authentic po. Walang butas eh. Pinabutasan sana kay Bato de la Rosa para baka maniwala kami. May nasilip na butas po. Ang nakasilip ng butas na piki, yung mismong nakalagay na pangalan na Notary Public. Pikian niya yan. Hindi akong pumirma niyan. It is fraudulent. Lalo pang walang butas, talagang dobling piki. Kasi kung may botas, baka magduda pa yung taong totoo. Totoong piki. Di ba ba, mga kababayan? Piki. Hindi yan totoo, mga kababayan, sabi mismo ni Attorney Espera. At itong si Gutesa, nag-submit ng false credentials. Yan o. Gutesa was never part of Saldico security detail. He is a political drifter, ex-BP SPG under the OBP. Once linked to Martin Andanar, PCOO circle, briefly orbiting Nick Fildon at the Bureau of Customs. Hindi man daw security ni Saldico. Security, dating security officer ni Sara. Na-discover mga kababayan sa pagtatanong mismo ni Senator Erwin Tulfo. Ito, pakinggan ninyo.
during my active duty in military service, sir. Ah, okay. Akala ko ba parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all. Ulitin natin. Alright. Ito po, ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted person, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, OBP. Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction during my active duty in military service, sir. Ah, okay. Akala ko ba parang galing sa Coca-Cola. O, di ba? Booking na booking mga kababayan. Tao natin ni Sara Duterte. Yung witness ni Marcoleta. So, hindi malayo yung ating paniwala. Na baka ito yung sadya o isa sa sadya ni Sara Duterte nang pumunta sa Senado. Hinanap si Marcoleta. Nang tanungin ng media kung ano yung sadya, ayaw sabihin. So yung intensyon nila, i-present itong si Gutesa bilang isang bombshell witness, parte ng kanilang demolition job mga kababayan kay Martin Romualdez kasi si Martin po talo na ng 4 points sa rating si Sara Duterte sa latest survey ng UCTA. 58 na lang si Sara, 62 si Martin Romualdez. So gigil na gigil sila. Kailangan na niya i-demolish natin si Martin Romualdez. Possibly ganun yung plano. I-present natin na niya itong bombshell witness. Sumabog sa mukha nila mismo. Backfire. Kahapon mismo sumabog sa pagmumukha ni Marcoleta. Sunog yung kanyang witness. And I think kailangan pati si Marcoleta imbestigahan at baka pwedeng ireklamo sa Ethics Committee sa pag-present po na isang witness na miki ng notaryo. Sabi nga ng iba, pwede itong maging base ng disbarment. Sabi dito, yes, a lawyer acknowledging fake notarial document can be subject to disbarment. This act constitutes gross misconduct, a violation of lawyers' oath, and a breach of the Code of Professional Responsibilities mandate against dishonest or deceitful conduct. The Supreme Court has disbarred lawyers for such offenses, permanently disqualifying them from ever becoming a notary public again. Nag-present na mga kababayan si Marcoleta, nagtanong pa siya, totoo niya ito na notaryo? Ibig sabihin, nagtatanong siya, hindi siya nag-check. Tinatanong lang niya yung witness niyang si Gutesa. Bakit hindi niya pina-check kung tama yung notaryo? Napag-alaman, mga kababayan, after na sumabog yung kwento, nag-react mismo yung abogado. Hindi ako anya nag-notaryo niyan, ginamit yung pangalan ko, piniki. Sumabog sa pagmumuka ni Marcoleta. Mga kababayan, so I think kailangan na imbestigahan ito. Hindi lang yung testigo, kundi yung nag-present ng testigo, si Marcoleta mismo. Tapos ito pa, sabi dito sa balita ng CDN Digital, kaya ko ang sarili ko. Orly Regala Gutesa, a former soldier and security consultant of Ako Bicol Party List Representative Saldico, says he does not need the Witness Protection Program and can defend himself if threatened following his appearance at the Senate Boribon Committee hearing on the alleged anomalies in flood control projects. Tinanong ni Bato, may baril ka niya? Sagot ni Orly Gutesa, yes, Your Honor. Sabi ni De La Rosa, so you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo. Sabi ni Gutesa, yes, Your Honor. Hindi ko kailangan ang Witness Protection Program. Kaya ko sarili ko. Sabi ni De La Rosa, yan ang Marines. Sabi ni Bato, wow! Yan ang Marines. Yun pala, mga kababayan, proud na proud si Bato de la Rosa sa witness nila. Yung mismong pagtatanong ni Bato de la Rosa, nilaglag niya yung kanyang testigo, yung kanilang witness, si Gutesa. Bakit niya, Mr. Maravillas? Isa affidavit po ni Gutesa, gusto niyang pumasok sa Witness Protection Program. Conflict sa affidavit niya. Yan malinaw. Ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na manganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Pirmado niya, pero peki pala mga kababayan yung notaryo. Kaya kino-coach mga kababayan ni Marcoleta kasi hindi memoryado ng witness yung kanyang mga sinasabi. Mas memoryado ni Marcoleta. Mas familiar si Marcoleta po sa affidavit kaysa sa mismong nag-execute. O, di ba? Uling-uli po.
So ito si Marcolita kung paano mga kababayan kino-coach yung witness niyang si Gutesa. Sabi ni Marcolita, huwag kasi anyang nagmamadali. Ito, nainis mga kababayan si Marcolita. Ito, panoorin ninyo. Tawanan po. Pati si Alcantara. Tumayo si Marcolita. Kung ano yung nakasulat, ayun yan yung babasahin mo. Kung ano yan yung nakasulat, babasahin mo. Nakita na ninyo kung paano tayo pinagluloko. Holy cam, mga kababayan, si Marcolita. Yes, sabi ng mga netizens, sabi ni Eli Silvestre, dapat magsumiti ng reklamo ang taong bayan sa IBC para imbestigahan si Attorney Senator Marcolita hinggil sa kalukuhan niyang ginagawa sa loob ng BRC hearing sa Senadong Bayan. Sabi ni Johan, pwede madisbar si Marcolita? I mean, siya nagdala ng witness. He should have vetted him. May ethics committee din naman ang Senate, di ba? Sabi ni Jacinto Mimam, defending the indefensible is the forte of Piluca Boy. Sabi ni Pablo Bacolinaw, this is the second instance where Mr. Marcolita had a document that was not correctly notarized. The document was initially scanned by him and not distributed to everyone. Writing script seems to be your ideal role. At times, fairness can be exploited by those who are highly opportunistic. I hope someone can genuinely assist us in uncovering the truth. Sabi ni Tess Madiraso, si Marcolita gagawin niya lahat para mapagbigyan ang gusto ni Sara Duterte, gaya nung ginawa niya sa ABS-CBN na gusto ni Digong ipasara noon. Ayan, ginawa ng paraan ni Marcolita. So try din niya ngayon. Hindi niya iniisip na ibang administrasyon na ngayon. Hindi na panahon ng mga Duterte. Akala niya walang papalag sa kanya. Sabi ni Abelardo Dugan Dongyor, so the witness is not assisted by a lawyer when he made the affidavit, so it is not admissible in any proceedings. Sabi ni Jesse Soliano, he may also have prepared the affidavit of this witness. Malamang kasi mas familiar siya. Mas familiar siya mga kababayan kaysa doon sa witness. Mas memoryado niya. Kaya yung nagkabolbol yung witness niya, si Gutesa. Nang tanongin ni Bato, lalo mga kababayan na napahamak yung witness kasi affidavit niya, gusto na daw niyang pumasok sa witness protection program. Pero nang tanongin ni Bato, hindi niya daw kailangan. Kaya na daw i-defend yung kanyang sarili sa kanyang affidavit na pinirmahan mga kababayan. So malamang hindi niya nabasa o binasa niya kasi hindi man talaga kanya yon, pinapirmahan lang sa kanya at yung notaryo piki. Ayon, nang i-cross-examine siya ng mismong mga kasama nila, iba to mismo. Iba yung kanyang sinabi kaysa sa kanyang affidavit. Hindi ko anya kailangan. Yan booking na naman, your move, Marcolita. Sabi ni Salud Tabs. Sabi ni Gina Foronda, close-in bodyguard ni Sara yan dati, ginamit ni Marcolita. Inamin ni Gutesa, nung active siya, security siya ni Sara. At saka ni file doon, tapos nung si Martin Andanar. So tao nila, at hindi malayo mga kababayan yung ating iniisip. Na yun ang purpose kung bakit si Sara Duterte pumunta sa Senado. Hinahanap si Marcolita noong isang linggo. Ano ba? Sabi po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ayan ngayon yung nangyari. Yung bombshell witness nila, tumabog mismo sa pagmumuka nila yung kasinungalingan. Fairmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.